pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Hello! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito lang po ang programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa at syempre po kasama natin ang ating partner na walang iba kundi si BK Founder Albert Guanzon. Okay, bago po natin siya babatiin ay tayo po'y napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Okay, at syempre po sa ating po mga sundalo, saludo po kami sa inyo, sa ating technical side. Thank you so much sa mga boss natin. Hello po at mabuhay po tayong lahat. Okay, bati muna sa ating mga followers and viewers, Founder Albert. Okay, sa magandang hapon sa Diyan Kate at sa ating mga kasaluhan sa buong Pilipinas at sa ating mga OFW sa buong kapuluan around the world. Magandang araw, gabi, tanghali po sa inyo lahat. Yes, okay. At syempre po, lahat po ng ating chapter. Palakpakan po natin sila. Ayan. Hello po, ito po ang inyong programa, ang Bantay at Kasangga ng OFW. And of course, andito ang ating founder. Handa pong sumagot sa inyong mga katanungan, i-share ang inyong mga problema, i-share niyo po anuman po ang mga inyong project dyan sa inyong mga lugar para po kayo ay napapakinggan ng ating mga kababayan. Ayan. Okay, Founder, ang ating pong tatalakayin ngayon ay nalalapit na po ang Kapaskuhan kasi Oktubre na. Itong October ay Oktoberfest na tinatawag, ano? Anong mayroon sa October? Yes, Founder. Malapit na talaga ang Pasko. Yes, pag malapit... Mayroon sa October. Yan, pag malapit ng Kapaskuhan, dahil burn na, syempre shopping. Nandiyan ang mga shopping kung may pang shopping. Pero ang ating pong mga OFW, malaking letter, ay yan po ang kanilang pagsha-shopping sa kanilang bansang kinaroroonan. Kasi tayong dalawa, naranasan natin yan kung tayo'y paano magdiwang ng ating Kapaskuhan sa ibang bansa. Yes, tama po yan. Tama po yan. Naranasan natin kung anong lungkot sa abroad. Ang pasuri sa Pilipinas. Yes. Ano bang lagi mong inaawit nung ikaw ay nagpapasko sa ibang bansa? Pasko na sinta ko. Sinta ko. Hanap kita. Ayun. Ako naman, ang kanta ko, ang Disyembre ko ay malungko. Pagkat miss kita. O, diba? Yan ang ating mga inaawit, yung ating mga OFW. Okay. So, ano ba talaga pagkakaiba kasi yung nasa abroad ka o sa Pilipinas during Pasko, sa panahong Pasko? Ano pagkakaiba sa tingin mo? Ay, syempre, napakalaki ng pagkakaiba. Kasi malayo yung ating mga mahal sa buhay. Okay, ikaw naman. Ikaw naman. Yung pag nasa abroad, during our time sa abroad, talaga iba talaga pakiramdam mo. At saka hindi naman, halimbawa doon sa Middle East, hindi naman talaga uso ang doon. Pasko doon. Dahil alam mo naman ang traditional ng paniniwala doon. Bawal mo mag-celebrate ng Kapaskuhan. So, ginagawa namin, pasikreto lang, magkano kami ng isang pinyo, mag-green kami at doon kami nag-celebrate. Ibig sabihin? Pilipinas naman ay iba. Iba naman dito kasi doon kasi dito open doon. Mahigpit na lalo na sa Islamic country. Yung mahirapan mag-celebrate po kasi pinagbabawal po yan.
Ayun. Pero kung ngayong bagong patakaran nila dahil may bago na silang okay na sa Middle East sa may bansang Saudi Arabia. Okay. So, ibig sabihin, dun ba sa Saudi Arabia, allowed ba na mag-Christmas decoration? Bawal po kasi sa ngayon, medyo open-open na sila. Pero makikita mo naman sa kanila dahil noon pa naman ay naglalagay na po sila ng mga ilaw-ilaw ka ng nag-bling. Meron Kaya na rin Christmas na rin nila light. na meron na nga nagbibinta mga Christmas lights doon pa ako. Ayan. Ibig sabihin, parang na-appreciate na nila kung may Pasko, darating na Pasko. Pwede na rin maglagay ng mga Christmas light. Sa loob lang ng kwarto ka sa loob lang, puro sa labas. Pwede kasi nga ay hindi pa naman open talaga nung nandun pa ako, hindi pa talaga open. Ngayon siguro, baka nag-open na sila dahil paano ngayon ang patakaran sa Saudi Arabia. Ayun, baka ngayon Hindi na sila ngayon. Alam mo, Founder, kwento ko sa iyo ang Pasko ng Dubai. Masaya siya kasi alam mo bakit? Ang daming decoration dahil ito ay magdiriwang din sila ng UAE Day kaya ang paligid ay panay Christmas lights. At pwede rin silang ang mga mall din maraming Christmas design. Kaya feel mo ang Pasko pagka nandun ka sa United Arab Emirates. Modern. Yun ang pagkakaiba sa Saudi Arabia at saka sa Dubai. Open talaga ang Dubai. Kung magiging open ng Saudi Arabia, ganun din ang gagawin natin nila. Kasi masaya po talaga pag during Christmas time. Dahil lalo-lalo na maraming Pilipino sa isang bansa. Doon kasi magpupukupan tuwing may Pasko. Nagkaano yan. Celebrate talaga ang mga yan. Okay. Medyo lakasan mo yung boses mo, Founder. Yan, okay, sige. Test. Okay, so, ikaw ba ay nung panahon ng Pasko, malayo ka rin sa pamilya mo? Hindi po. Malayo po, dahil po kahit doon sa amin naman, kahit Pasko pa sa may duty, wala naman, hindi ka naman pwede mag-celebrate. Kasi nga ay, wala naman, di naman sakop sa company namin yung mga na yan, celebration na yan. So kung may duty ka talaga. Malayo po sa pamilya. Alam mo sa Dubai, kwento natin na yung ating mga masayang mga araw na nandun tayo kasi doon may simbang gabi. Andun ang St. Mary's Church, St. Michael. Ang dami pong simbahan doon. Allowed po. Pati ang allowed doon ng pati pagdiriwang sa labas. Meron silang New Year fireworks welcome ng ang ganda ng kanilang mga fireworks doon. Lalo na doon sa Burj Khalifa, the tallest building in the world. Doon ginagawa. So, doon pa sa Saudi, meron din bang welcome ng New Year? Meron din po kasi pag during New Year, meron din silang nag-welcome din po sila. So Yung mga firecracker po ang marinig mo. Gano'n. Marami rin silang fireworks sa mga iba't ibang place. Welcome, ano yung welcome the New Year? Talagang para doon? Parang gano'n po. Okay. Masaya din pala. Yun nga lang yung Christmas Eve yun ang hindi. Kaya nandun pag mag-New Year na, nandun na kami sa cornet kasi doon nila nilagay yung mga fireworks nila eh. So, masaya din pag mag-ano sila ng fireworks nila dahil marami din po, matagal din po bago matapos yung kanilang fireworks. Ayun. Usually, paano pinagdiriwang ang December 24, yung Christmas Eve ng mga Pilipino sa ibang bansa? Most especially dun sa lugar na kinaroonan mo ng ilang taon, Kingdom of Saudi Arabia. Paano nyo ginagawa yon? Mostly sa bahay na lang po talaga. Kasi hindi ka naman pwede mag-celebrate sa Kung ka na lang mag-celebrate sa ninyo, sa bahay ninyo, kasama yung mga Filipino community doon, doon na lang po yung karamihan para makaraos lang sa
Meron ba kayo dun na tinapay, pandesal at keso, tsaka tsokolating iniinom? Baka panay imported yung nakahanda nyo doon. Alam mo naman mga Pilipino, mga diskarte yan eh. Oo. Ano gagawin para masaya lang? Oh, 'di ba? Simpleng Noche Buena ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, lalo't yung mga hindi gaanong may kakayanan. Alam mo basta sa lamesa, merong keso. Yun, keso, magkano lang naman 'yon. At saka yung tsokolating pinakukuluan, ang sarap nun. At saka tinapa. Yan ang common na nakalapag sa ating hapagkainan. Ngayon, kung medyo social at may pera, queso de bola. At saka yung hamon. Yung mga mahirap, yung hamon nila, yung ano lang, yung nabibiling spam. Pero at least, yung spirit of Christmas, nakasama yung buong pamilya, yun ang pinaka-okay. Di ba? Ikaw? Ano mo kasi tawa po yan Katiri, kasi doon naman sa kasi wala kami manranasan doon, kundi yun lang, pag during December 24, nandun, Yeah, medyo lakasan mo yung boses mo. Kasamahan. Yan. Okay. Nawala. Lalong nawala. Lalong nawala yung iyong mic. Ang laki na nung hawak nung mic, nawala pa. Yan, sige, go ahead. Yan. Okay. Mic. Yan, sige, lakasan mo na lang yung boses mo, yung volume ng boses mo. Umina ulit. mukhang yung mic mo hindi pa nanananghalian. Sige, mic test ka ulit. Ayan, nawala si Founder habang tinetesting niya yung kanyang mic. Sige, mic test ka. Pag-usapan natin, yes, wala, Founder. Pag-usapan natin ang caroling. Yan, sige, go. Balik mo na lang yung dati. Mas naririnig ka nung dati. Yan. Yan, mic test. Ayaps. nawala. Umina. Okay, sige, habang inaano mo yung iyong mic, pag-usapan natin yung pagkakaroling, kung meron ba dyan din sa Saudi. Yes. Go, ayusin mo yung mic mo. Yan, okay. Back to you. Yes. Yes, yung sinasabi mo karoling, hindi po sa Saudi Arabia yan. Siyempre, dahil kasi mag-house to house. Siguro, katulad ng ginagawa namin sa Dubai, kasi hindi na mauso yung house to house, kailangan kakilala mo yung iyong sasabihan na magkakaroling kami sa inyo. Yun, ganon. Tapos pupunta ka sa bahay, at doon mo kakantayan sa loob na ng bahay, hindi na doon sa labas, kasi makaka-bothered sa mga, siyempre, Muslim country, hindi naman nagdiriwang ng Pasko. Doon na lang sa loob ng bahay, bibigyan mo sila ng envelope notice na kayo ay magkakaroling. Kung kayo ay mayroong mga may advocacy kayo na yung for a cause, yung halimbawa for a cause ang iyong caroling, meron kayong gaganaping feeding o gift giving, ganon. Dito sa Pilipinas ganyan magkakaroling para magkaroon ng budget yung mga feeding, mga gift giving para sa mga bata. Yon. Walang ganon doon. Kasi po, pag kumuha kami ng permit, hindi po pinapayagan ng government yan. Pag ganun pag-signature para for a cause, hindi po papayagan ng government yan. Correct. Walang ganun. Ngayon dun sa Saudi. Pero kahit paano, kahit paano kasi meron din naman ng pag-signature karoling. Talaga sila sa bahay. Hindi po pupunta talaga sila kahit restaurant, pumapasok sila bro. Doon sa Filipino restaurant na po sila pumapasok. Okay. Alam mo dun sa United Arab Emirates, feel na feel mo ang Pasko kasi pwedeng mag-decor, lagay mo sa bintana mo sa labas. Kasi mga Indian nga ro nagse-celebrate ng Diwali.
Yun yung parang pinakpasko nila, nagpa-fireworks sila sa labas pagka Diwali at saka ang dami nilang Christmas lights sa bintana. Siyempre nung nandun ako, ang dami kong mga Paskong pinagdiwang doon, may Christmas tree kami, meron kaming exchange gift, gift giving, tas kantahan, yan. Masaya-masaya ang Christmas sa Dubai, ano. At pag pupunta ka sa mall, lahat po ng Christmas decor nandun at maraming sale. Yun ang maganda doon. Yan, so malaki ang kaibahan ng Saudi sa UAE. Ang UAE kasi parang westernized na siya. Yes po, kasi meron po lahat, maraming mga foreigner doon, maraming... May simbahan ba dyan? Wala ano, bawal simbahan dyan ano? Bawal ka direct, pero meron naman sila, meron din naman mga ano, yung nagdiriwan sila, meron sila, may mga video din po sila na kung saan sila pwede mag-prayer, mag-celebrate, may mga ano po sila. Ayun. Kung minsan, tinatawag nila ng istiraha, doon sila. Kasi bawal po nga magkatayo ng ano, simbahan doon. Oo. Talagang ibig sabihin, sa walang Christian Catholic Church na makikita, ang meron sila, parang nirerentahang place para doon mag-praise and worship. Diba? Doon. Correct po. Walang Either Christian church Catholic talaga. or born again. Diba? Yes, wala po. Hindi mo na pero sa loob ng haram ko, yung tinatawag nila ng oil company na malaki. Mayroon po doon kasi karamihan ng mga mariner, mga puti. So, nagkakaroon talaga doon. Meron silang magkakating ako sa loob. Paano founder pagka magpapabinyag ang isang Catholic? Paano? Yan na problema pag kailangan, halimbawa, sa aram ko kasi mayroon silang ginagamit na araw para sa pag gawin sa church nila. So doon po binibigyan kung sino gusto pabinyag, pwede mo doon, kailangan na pag-higpit mo doon, pag pumapasok ka, kailangan mayroon sponsor. Ayun. At least merong binyagan. Yes, meron din po. Kailangan na pag-higpit. Kasi before ka makapasok, kailangan may sponsor ka. Okay. Hindi siya open to public, ganon. Hindi po. Private na siya. Private property talaga. Okay. Diyan sa Kingdom of Saudi Arabia, ang mga babae ba talagang required na magsuot ng, ang tawag doon, yung suot ng mga babae? Tarha. Oo, kailangan ba? At kailangan ba nakatakip ang mukha kahit mga Pilipina? Yes po, noong 1998, nung dumating ako doon, grabe po, kailangan, mata na talaga makikita. Mata na makikita, nakatakot talaga, hindi mo pwedeng, at saka dito po yung mga Arabiana, hindi mo pwedeng tignan. Kahit sa mata, hindi mo pwedeng tignan, kahit sa mata na makikita mo, hindi mo pwedeng tignan dahil talagang sisitahin ka. Napaka-stick ko po. Pati Pilipina. Kahit yung mga Pilipina po, puro unti-unti na po yung sa huli, unti-unti na po sila nag-upi na po yung mga, kahit yung mga Arabiana, medyo nag-upi na, marunong na sila mag-drive, noon na pinapawalan yung drive. Mag-drive sila po ngayon, pwede na sila mag-drive. So, open na nila yung kanilang mukha, makikita mo na sila. Okay. Kaya mga Pilipina ngayon, open na rin mukha nila. Pero nakaabaya pa rin. Nakaabaya. Yung crown prince at saka yung hari ngayon, pinayagan natin sila mag-upit. Ayun. Pero nandiyan pa rin yung kailangan sundin yung kultura nila kasi yun ang nila. Pwede na rin silang magsuot, founder, ng damit na modern. Yung mga pantalon, mga jeans, maong. Oo, pwede na po, pwede. Pwede po. Ayun. Pero sa mga beach, di ba may mga beach resort dyan? Ano ang suot nila? Meron na bang nagtutupis? Katulad sa Dubai? Naku, talagang makikita mo yung mga puti. Wala. Hindi ka makakita doon kahit medyo open na sila. Hindi mo makita yung mayroon kung nagtutupis, nagsushort ng mga babae. Hindi po pwede.
Pinagawa kahit Pilipina, hindi pa rin pwedeng Pilipina kahit mag-miniskirt. Pilipina, kung sila lang, at sa isang resort, sila lang, pwede yun. Pero kung medyo open na, ay bawal mo yun kasi may tinatawag silang mutawa, yung religious leader group nila, mutawa. Nanguhuli talaga yun. Pag mahuli ka, papaluin ka nun. Talaga. Ang resort ba dyan, yung mga beach resort, pwede na ang lalaki at babae magkasama? Meron po, lalo sa bandang Aramco, meron po. Meron naman po, meron din open, kaya lang hindi talaga pwede mag-shirt na magkasama sila. Kasi lalo lang. so at least medyo nabago ng konti, hindi na yung nakatakip talaga yung muka. Meron na, pwede na rin magsuot ng casual wear, wag lang yung sexy, di ba? Mismo, kahit maliligo, natago ang mukha niyan. Dati, natago ang mukha. Okay. Kahirap naman nun. Ayan, para alam nung mga kababayan natin na gustong pumunta dyan, yung mga hindi dapat nilang gawin, mga do's and don't na tinuturo naman yan sa doon sa kanilang training, di ba, bago pumunta dyan. Oo, yun. Talagang dadaan kayo doon. Bagamat mayroon ng pagbabago ngayon, medyo moderno na sila, pero mayroon pa rin tayo susundin na kultura nila na dapat dati huwag na isuhin. Dahil bawal pa rin sa kanila. Yan. Lalo yung magsuot na sipsip, bawal talaga yun. Hindi pa rin pwede yun. Okay, isa pa nating tanong, Founder. Kasi ang alam ko dyan, bawal magkasama ang babae at lalaki na hindi mag-asawa o hindi kasal. Tama bang? Ganun pa rin bang hanggang ngayon? Tama. Ngayon, kasi alam mo naman mga Pilipino kahit bawal, ginagawa, walang bawal-bawal sa kanila. Correct. Pagawa sila ng yung fake marriage contract, ginagawa nila yan. Hindi ba bistado na? Bistado na yun yung yes, recto? Kaya maraming nahulit na ng mga fake marriage contract. Kasi magka-live-in. So, yan lang dyan. Problema ng maraming nakukulong. So bistado na yung fake na marriage contract, bistado na ngayon yun. Alam na nila. Oo, bistado. Alam nila yan. Alam na nila yan kasi nga kahit yung sa halimbawa, certificate mo galing sa high school, diploma mo, tinatawagan kasi hindi naman mo dito, maalam nila paano magpapuntak sa mga sa eskwelahan mo, ikaw isa engineer. Kung yung license o certificate mo, malalaman nila kaya maraming mga engineer doon na nakukulong dahil mga fake yung mga yung mga license, yung mga certificate. University of Recto, bistado na. Yes, maraming gano'n. Marami po tayong in-assist na gano'n mga problema. Sobrang high-tech na natin, Founder Nabawasan na yan dahil na ay nagkakaroon sila ng penalty. Marami na huli. So natakot na yung iba kaya hindi na ginagawa niya ngayon. Alam mo, Founder, sa sobrang high-tech natin ngayon, kaya nga ang program natin ang title Buhay OFW ngayon. Kasi in technology, talagang napapakinabangan na ng ating mga OFW. Katulad niyan, hindi na sila ganong ma-homesick. Kasi pwede kayo mag-video call during Noche Buena, di ba? Kasama mo yung pamilya mo. Yes, ganun kalagayahan nila. Yes. Kaya tayo, sobrang high-tech na. Hindi na rin uso yung mini-mail pa, may telex, may telegram. Ang bilis-bilis ng email at saka yung mga messenger, sobra. At saka hindi lang yan, meron na pong AI. Hindi mo na malaman kung yung picture ay totoo. Kasi ikaw, halimbawa ikaw, Founder, pwedeng kuhanin yung iyong muka, ilalagay ka sa katawan ng isang bold star o macho dancer. O kaya, gagawin kang yung New People's Army, yung shot mo. Ganyan ang gawa ngayon ng AI. Grabe talaga. Pati yung mga muka na, mga lola na, pag nakita mo sa internet, ang bata-bata, walang wrinkles. Yan po ang nagagawa po ngayon ng technology. Kaya yung mga picture, pwede na talagang anuhin yan, yung ma-fake. Kung medyo
expert ka, alam mo ang dating, ang itsura ng AI na ito hindi totoo. Kaya yung mga pinapakita-pakitang ebidensya na picture, nakasama mo si ganyan, ganito, naku, ang dali-dali na pong gawin yun. Gusto mo ikaw, gagawin ka, katabi mo si President BBM, o kaya nagtitiktok kayo. Ganyan po ngayon, di ba? Nakita mo yung mga TikTok? Pakagalingan yung technology nga, napaka-hectic na. Ang galing-galing sumayaw ni BBM at saka ni BP Sara, di ba, ng TikTok, sabay pa sila. Kaya super grabe talaga ang technology natin. Grabe. Hindi ko pinag-aralan yan kasi baka ano pa may ilagay ko, may post ko. Pinag-aralan. Yung isang friend ko nga, kanyang inedit yung mukha niya, lalaki, tsaka yung dati niyang kababata na babae, na naka-wedding dress, akala mo sila yung nagkatuluyan na kinasal. Tawa kami ng tawa, parang talagang totoong-totoo yung mga itsura. Okay. Kumbaga, nangarap ka sa, nangarap na totoo na makasama mo siya. Yeah. Pero ano na, Ayan. bakit pa naghinip lang. Halimbawa, yung ex mo, gusto mong sa picture magkasama kayo, family picture kompleto. Ayan, ako mailalagay na yan. Kala mo totoo. Pero kung galit ka sa ex mo, huwag mong gawin yun. Kung okay naman kayo, parang friendly picture ba? Family picture. At least kompleto. Okay. Okay, Chairman. Ayaw ko pag-aralan siya natin Oh. Okay. Punta naman tayo sa mga oras na natitira sa atin. Punta naman tayo sa shopping. Yan ang paborito ko, mag-shopping. Christmas shopping. Meron ba dyan sa inyo, sa Saudi na nagse-sale? Christmas sale shopping. Sabi mo nga, hindi gaanong inaano yung pagdiriwang ng Pasko. So, sa mga mall, di ba maramdaman? Meron din po sila, Katere. Meron din. Kasi alam mo, yung mga Arabo, natuto na rin talaga sila. Oo, totoo yan. Natuto na rin sila. Yes. Nakikisali na. Natuto na rin sila. Nakikisali na. Oh, kasi kung Meron di- niya, meron Oo. talaga. Kung dito sa Hindi katulad Pilipinas, dito sa Pilipinas. mayroong divisoria na talagang Christmas sale, Oo. grabe pang regalo. Mamili, nandun lang lahat sa tutuban, sa divisoria. Ang mumura, no? Ang gaganda pa. Yan ang ating divisoria. Ay, dyan sa Saudi, meron bang ganyan? Wala. Ang meron nandun kasi pag pumunta ka sa Harats, tinatawag din ang Harats. Mga sale Nandun din. yung murang mga damit. Sa Ito totoo. ka, makakabili ka ng murang mga damit. Yung tinatawag din ang Harats. Kumbaga yung mga tinatapon na nila, Parang parang ukay-ukay, gano'n, parang gano'n. Mura lang yan doon. Oo, mga imported, branded. Kahit, Tinatapon na lang nila yan eh. oo, totoo Tapos yun. O kaya dinodonate. Mga Indiano, kinukuha yan, tapos sila na magtitinda doon. Oo, kasi sa Dubai merong isang parang glagayan. Ilalagay mo dun yung mga damit, sapatos, bag na kung ano yung ayaw mo na. Yun kasi kinokolekta tapos pinamimigay sa mga bansang mahihirap. Pero pagdating naman dun sa mga bansang mahihirap, binebenta. Yun yung ukay-ukay. Imported. Alam mo nung powder, nung mapunta ako sa New Zealand, meron ding ukay-ukay, kaya lang, gaganda talaga, branded. Kaya lang, branded, sabi ko na, branded na yun. Sa Pilipinas, Karamihan din doon sa Cambodia, karamihan doon, galing China eh. oo, meron doon. Ang dami rin, ang daming ukay talaga kahit sa UAE, ang dami. Merong class A na talagang magaganda siya, mga bago pa, pero yung mga class C, parang patapon na talaga, hindi na kukuhanin. Uso talaga yung ganyan eh. Kasi sobrang mahal ng branded. Di punta ka sa ukay, kahit mga artista natin, meron yan, dun sila bumibili, di ba? Yan ang uso ngayon. Okay, yes, meron pa tayong ilang minuto, no? Meron pa tayong 6 minutes, matagal-tagal pa yan. Okay, ano pa yung idadagdag mo sa mga paanong magdiwang ang Pasko, ang ating mga OFW? Yan, bukod sa mga nabanggit na natin, ano pa yung mga ginagawa nila? Meron bang mga parang Christmas party with the raffle, etc.? Meron bang ganon? Sa Saudi Arabia, Qatar, lahat po doon na bawal,
nagawa nila yung celebration na yan, ay nagagawa yung mga party-party na yan, Christmas party. Pero sa mag-rent ka ng isang video, Private. katulad ng istiraha. Oo. Yes, pwede po yan magkaroon na yan. Wag lang may nakakatawa magreklamo. lang kasi drawing na, Hmm? yes, Katere. Wag lamang may magreklamo na maingay. Ayun, lang pag may magreklamo, magulat ka na may pulis na marating, pangulihin na kayo. Oo, correct. Nangyayari yan. Kaya ingat lang. Siguro, Nangyayari yan. sa mga yung mga flat, no? Yung mga tawag doon. Sa mga kondo. Oh, yung naman, karamihan din sa mga lalo-lalo na nagaling po tayo sa mga lalo-lalo sa Saudi Arabia, kahit medyo open na kayo dyan, pero mag-idobling ingat din po kayo dahil nga kahit paano, pa rin nila yung traditional na kultura nila. Okay. Lalo-lalo na yung pagpubahan is Katere. Oo. Walang kasino dyan, no? Bawal ang sugal. Walang kasino po. Pero ang Mayroong Pinoy, Katere dito. meron. Ang Pinoy, meron. Sabong. Yes. Mayroon. Meron ng Pinoy, di mo wala yan. Kaya sabi ko sa'yo, kung anong bawal doon, gagawa ng Pilipino May nabalitaan akong mga sabongero sa Saudi. Meron, yes, kami may sabuhan dito. At saka, yung alak, open na ba dyan? Hindi, Dati po, bawal, Pilipino, kahit bawal, sila mismo gumagawa ng anak, tinatawag nila sa diki. Pero ngayon, marami ng anak, marami na ngayon. Pero hindi pa rin, lihim pa din ang pagbibenta. Di ba may license? Kailangan may license ka para ka makabili. Opo. Ang ginagawa Marami ng na mga... Oo. Di ba ginagawa ng mga may license, bibili sila, tapos alok nila sa kapwa Pilipino. Parang ganon. Yes po. Sa Dubai kasi ganun eh. Dati kasi yung namayapa akong engineer na asawa may license. Kaya ginagawa, bumibili siya na marami. Yung mga friends niya, sa kanya naman kumukuha. Ayun. Yan ang kanyang sideline doon. Sige, ano pa ba yung dadagdag natin kaalaman para sa ating mga gustong magpunta dyan sa lugar ng Saudi at sa Dubai, no? Yun nga lang, iba ang Dubai kasi masayang bansa yan. Ako dyan, pag nagsha-shopping ako, founder, doon ako pumupunta sa all items, 10 dirhams. Kahit ano pa. Kabisado yan. Kabisado ko. Saudi Arabia, Katere. Kabisado Yung mo? magandang Napupuno yung box ko ng balikbayan box ng kakapamili sa all items, 10 dirhams. Meron din namang mataas doon, mahal, depende. Pero marami ang sale na 10 dirhams lang siya. Doon ko pinupuno yung balikbayan box ko. Pag nagpunta ako ng Dubai, yung anak ko, naka-ready na ang 2 kahon ng balikbayan box kasi alam niya ang gagawin ko sa Dubai. Walang ginawa ko din magpunta sa mga shopping place at pinupuno ko yung box. Kaya pagka uuwi ako, mauuna na yung box kasi matagal dumating Yan po ang mga Pilipino, tinatawag natin, culture and tradition. Lagi na lang over baggage, kasi laging gusto magpasalubong sa mga pamilya. Yan ang ng Pilipino. Lahat halos gusto. Problema na ito, pag marami kang pasalubong, pag hindi mo ipadaan mo sa custom, baka hahanapan pa na. No, hindi. Ang OFW is exempted sa custom. Kahit pag magdala ka pa ng TV, kasi mga flat screen TV ko galing Dubai yun mga electronics kasi mura dyan, walang exempted tayo sa custom. Meron tayong certain amount na allowed, custom free. Kaya pwede kayong mag-uwi ng kahit ano. Okay, Chairman, meron na lang tayong ilang minuto. Mauna ka na siguro magpaalam. Ayan, sige, go ahead. Okay, maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa aming programa dito sa Buhay OFW ngayon, Batay at Kasangga, dito sa DWDW.Forces Radio. Tutok lang po kayo lagi dahil po ay makatotohanan po yung aming information and dissemination sa aming programa. At pati yung mga update namin ay dito pa namin ibabahagi. Ingat po kayo dyan sa abroad dahil po ay alam po namin, kayong kapaskuhan ay nag-miss na yung pamilya ninyo. Yes, mamimiss At talaga. tayo mga nandito naman sa Pilipinas, huwag po kayong magtapo kung hindi kayo mapadala ng mga pasalubong yung pamasko dahil po ay
alam po natin na ang hirap ng yung trabaho sa abroad, minsan di tayo pinapasahod. Pero huwag kayo mag-alala kasi nga hindi naman buwan-buwan na ganun mangyayari. Pero Yes. intindihin po natin yung ating mga nasa abroad po. At huwag po kayo mag-send lang ng message tuwing katapusan, tuwing sahod dahil po ay Yes. supportan din po, bigyan po nyo na ng minutes, supportan yung mga Okay. pamilya na sa abroad. Kahit wala pa kang sahod, mag-message na kayo sa mga Okay, PSU, Chairman. mga Yes, thank you so much. Yes, maraming salamat po. Yes, Sige po, at bye-bye. yeah, marami kayong natutunan sa amin. Pansamantala na po kami magpapaalam. Ito po si Terry Alpa at Founder Albert para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po ang inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Thank you so much. Ingat po. Huwag ganong ma-stress sa mga napapanood sa TV at ma-stress sa mga contractor.